Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Inaasahang makakarating na sa The Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para harapin ang kanyang kaso sa International Criminal Court kaugnay sa madugong war on drugs. Nagpalitan naman ng pahayag sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte sa isyu ng umano'y political persecution sa likod ng pag-aresto sa dating Pangulo. May balitang A to Z si Ace Cruz. 3:58 ng hapon ng Miyerkules, tumulak ng private plane sakay si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula Dubai papuntang The Hague sa The Netherlands para sa tinatayang higit 7 hours na biyahe batay sa flightradar.com. Nag-layover muna sa Dubai ang eroplano Miyerkules ng umaga para sa refueling. Kasama ni Duterte sa biyahe ang kanyang dating executive secretary na si Attorney Salvador Medaldea. Habang nasa layover, sinilalim sa check-up ang dating Pangulo ng mga kawani ng PNP Health Service na kasama sa biyahe. Ibinahagi naman ni Senador Bongo ang larawan ng tinulugan ni Duterte habang nasa biyahe, pati ang kinain niyang almusal at pananghalian. Miyerkules ng umaga, agad na bumiyahe pa The Netherlands si Vice President Sara Duterte sakay ng Emirates flight para sundan ang ama. Ayon sa bise, pamumulitika ito ng Marcos Jr. administration laban sa kanyang ama at pamilya lalo't nalalapit ng midterm elections. Nakikita naman natin kung ano yung ginagawa nila, na panggigipit nila. Para tayong doormat. The Philippines is like a doormat for other countries, not just the ICC. No? Kung sino man yung nagsumasamantala sa ating bayan. Tinawag niyang iligal ang ginawang pagdetain sa kanyang ama sa Villamor Air Base hanggang isakay sa private plane. Huwag kayo pumayag na ang isang Pilipino ibigay sa mga dayuhan, lalong-lalo na pag labas na sa batas yun. So actually, some sort of, I don't know, what do you call it? State kidnapping? Parang ganyan na yung nangyayari. Pangamba ng bise, iniisa-isa na umano ang kanyang pamilya at baka siya na ang susunod na tatargetin ng ICC. Sinabihan ako ng nanay ko, sabi niya mag-ingat ka dahil ikaw ang susunod. Itinanggi naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga paratang ng Vice-Presidente. Consistent naman tayo, hindi tayo tumutulong sa investigasyon ng ICC. The arrest that we did today was in compliance with our commitments to Interpol. Gate pa ng Pangulo, hindi ito personal na away sa politika. So, I don't see how that can be political persecution on my part because it was initiated before I even came into the picture. So, 2017 pa ito, wala pa ako. Civilian pa ako noon. This is the evolution of his case, and this is where we end up. Ayon sa Malacanang, pagdating sa The Netherlands, dadalhin muna sa local court ang dating Pangulo para matukoy kung wasto ang proseso sa kanyang pag-aresto bago siya dalhin sa ICC. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.